bago pa tayo isinilang. So know the good works, the major good works assigned for you to do by knowing, developing, and using your natural strengths. Kailangan alam natin, ano nga ba ang saysay ko sa buhay? Ano nga ba ang magandang dapat kong gawin na naka-assign sa akin? At malalaman natin kung ano ang atong assignment, kung makikita natin kung ano ang ating talent. Ano ang ating likas na galing, husay. Sapagkat kung ano ang nilikha ng Diyos na gawain para sa atin, noon pa man, nilikha niya tayo para maging kaya at kayanin natin na gawin yung gawain na yun. Maraming mga tao itinatanong, ano bang papel ko sa buhay? Ano bang pinakamaganda kong gawin? Hindi tayo dapat tumingin sa malayo. Tingnan natin ating sarili, paano tayo nilikha ng Diyos? Ano ang ating mga natural na hilig? Na pag ginagawa natin, masaya tayo. Pag ginagawa natin, masaya yung iba na ginagawa natin yon, na maganda ang bunga, mabuti sa higit lalong nakararami. At pag tinitingnan natin ating mga natural na talento, galing, mga likas na husay, malalaman natin kung para saan nga ba tayo nilikha ng Diyos. Saang mga gawain, saang misyon tayo tugma. Kaya marapat na alamin, kilalanin ang ating mga natural talents at igalang din natin ang natural talent ng iba. Huwag natin silang pilitang bigyan ng mga roles to play. Bigyan ng mga assignment na hindi naman likas sa kanila at hindi totoo sa kanilang pagkatao. Pagka lang tayo nagiging totoo sa sarili, kung paano tayo nilikha ng Diyos, doon lang tayo nakakalikha ng mga bagay na tunay na mahuhusay at magaganda. Doing good is a sign of faith. It's a sign of godliness. It's a sign of belongingness to God. Habang may mga tao na gusto nilang ipaghiyawan that they belong to God sa pamamagitan na lang kasuotan, sa pamamagitan ng iba't ibang mga costume, iba't ibang mga palamuti sa katawan na ipinaghihigayawan kung ano ang kanilang pananalig, sa pamamagitan ng mga idididikit nila sa kanilang kotse, mga nakakwadro sa kanilang mga bahay. Pero sinasabi sa Biblia na ang tunay at pinakamahusay na patotoo at patunay kung ano ang ating pananalig ay ang ating gawa. James 2:18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Ito si Santiago, nililinaw niya, sabi kayo ng sabi na meron kayong pananalig, tapos wala naman kayong magandang gawa. Sabi niya, paano pwedeng mangyari yon? Paano mo ipapakita sa akin ang iyong pananalig kung wala naman itong gawa? Ako, sabi niya, ipapakita ko sa iyo kung ano aking pananalig, kung kanino ako nananalig sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi nadadaan sa mga kiyaw-kiyaw, sa mga dal-dal-dal-dal, sa mga debate-debate, para patunayan mong makadiyos ka, tama ang iyong pananalig, sa gawa nagkakatalo. So promote, prove, show your faith by doing good, not just by talking. Sabi ng iba, ako hindi naman po ako magaling magturo, hindi po ako magaling mangaral, hindi ako magaling magsalita, kaya hindi ako pwedeng magturo talaga. Subalit ang pinakamabisang pagtuturo tungkol sa ating pananalig ay sa ating paggawa. Ang ating mga gawa ang pinakamagagandang mga sermon na pwede nating ibigay sa kapwa. Hindi yung sermon ng bibig, tapos wala naman sa gawa. Walang maniniwala sa ganon. Doing good pleases and glorifies God. Biruin nyo, pwede naman pala nating ma-ministeryohan ng Diyos. Pwede natin siyang mapaglingkuran. Kasi ang Diyos walang kailangan. Bakit mo siya paglilingkuran? Wala naman siyang kailangan. Pero sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, napasasaya natin ang Diyos, naluluwalhati natin siya, naiaangat natin siya. Therefore, when we do good, we not only do good to the recipients of our good deeds, but we also do good to God. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Anong sacrifices ang hindi nakakalugod sa Diyos? Yung hindi ako kakain para matuwa sa akin ng Diyos. Hahampasin ko ang aking sarili para matuwa sa akin ng Diyos. Luluhod ako ng matagal na matagal. Di pa ako papagurin ko ang aking katawan para ako pakinggan ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga ganon. Mga sakripisyong walang saysay.
Pero sabi niya, alam niyo ang sakripisyong mayroong timbang, may bigat, yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Siyempre, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, parang sakripisyo yan. Dahil sana nagpapahinga ka na, naglilingkod ka pa. Sana kinain mo na lang lahat, hinati mo pa, ibinigay mo sa kapwa. Sana ikaw na lamang nag-enjoy pero binigay mo sa kapwa. Yung mga ganun daw sakripisyo, yun ang may saysay. Ikinatutuwa yun ng Diyos. Dahil mahal niya ang lahat ng tao. Pag busog na busog ka at may nagugutom na hindi mo binibigyan, ikinalulungkot yun ng Diyos. Paglampas-lampas sa pangangailangan mo ang iyong mga pananalapi, tapos meron kang kilala, kaibigan, kapatid na sobrang nangangailangan, hindi mo binibigyan, dinaramdam yun ng Diyos. Kaya para mo siya pasayahin, tumulong ka sa iyong kapwa dahil mahal niya yung kapwa natin na tinutulungan natin. Matthew 5:16, in the same way, Jesus says, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Gusto mo pala na luwalhatiin ng Diyos? Gusto mo pala na ipagsigawan ng iyong pananalig na mabait ka, baka Diyos ka? Sabi niya ganon, yan ay sa paggawa ng mabuti. Kaya ano ang mapapala ng mga relihiyosong nag-aaway? Nagtatalakan sa isa't isa, nagtatalo, nagpapahiyaan, yung mga naninindigan sa kanilang doktrina tapos tinatapak-tapakan nila, nililibak-libak nila yung mga ibang merong kakaibang pananalig. Kinokontra nila yung sarili nilang deklarasyon na sila yung maka-Diyos. Kasi walang uri ng pagiging maka-Diyos na nasa katalinuhan at sa pag-iisip lamang, ito'y nasa paggawa. Kaya kung ang bibig ko'y nagsasabi ng matataas na mga doktrina, mga katuruan, nilalait-lait ko yung may ibang pananalig na sa tingin ko ay mali, actually ako ang sumisira sa sarili kong sinasabi. Kasi ang patunay sa pagiging maka-Diyos ay sa gawa. Doing good is high worship. Hindi lamang sa pagtataas ng kamay, pagkanta, hindi lang sa sabay-sabay na pagdadasal, hindi lang sa sabay-sabay na pagsasama-sama sa pagsamba, sumasamba ang tao. Pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, lalo yung humahango ka sa kanilang kahirapan, nagdadamit ka sa mga hubad, nagpapakain ka sa mga gutom, ginagamot mo, tinaalagaan ng mga may sakit, worship yon. Hindi lang sa worship service nangyayari ang worship. Doing good is prayer. Hindi lamang sa pagdasal, sa pagtiglop ng mga kamay at pag-usal ng mga dalangin, nagdadasal ang tao. Pag gumagawa ka ng mabuti, nagdarasal ka. Prayer in action. At yung papuri sa Diyos, yung hallelujah, praise God, purihin ang Diyos, Diyos namin, ikaw na pinupuri namin. Hindi lamang sa pagsasalita ng ganun pumupuri ang tao. Tuwing meron kang tinapay na hinati mo, kinibigay mo yung kalahati sa nagugutom, tuwing meron kang mga damit na ipinamigay mo sa mga nangangailangan dahil nasalanta ng mga bagyo, tuwing meron kang ginagawang pagtitiis para merong guminhawa, yun ay praise and worship. Huwag nating akalain na sumasamba ka lamang from 7 to 8:30 a.m. on a Sunday morning. Saka pupunta mag-worship. Well, maganda yun. Pero kung yun lang ang worship mo buong linggo, kulang yun. Taas ka ng taas ng kamay, may patambling-tambling pa, bumubula pa ang bibig sa kadadasal eh. Pagkatapos, wala namang ginagawang mabuti sa kapwa. Sa palagay niyo ba, may saysay yun? That's why our whole life was a life of prayer, a life of praise, a life of worship, na hindi ibig sabihin yun lang formal program na dinadaluhan natin, kundi sa mga ginagawa natin araw-araw. James 2:15-16, if you know someone who doesn't have any clothes or food, you shouldn't just say, I hope all goes well with you. I hope you will be warm and have plenty to eat. What good is it to say this unless you do something to help? Sabi ko noon, ang galing-galing mo magsabi, sige, nagugutom ka pala, ipagpe-pray kita. O sige, may sakit ka pala, ipagpe-pray kita. Nawa, bigyan ka ng Panginoon ng mga kailangan mo sa buhay. Sabi ganon, bulaklak lang yan ng dila, walang saysay yan, hanggang di ka pa tumutulong talaga. Kailangan may ginagawa ka, hindi lang sa bibig. At lalo sa napakarami mga tao ngayon, ang dali-daling maka-excuse
sa pangangailangan ng iba. Ending mo lang ang usapan nyo. O sige, ipagpe-pray kita. Period, tatalikod ka na. Parang tapos ang kwentuhan, wala na akong pananagutan sa'yo, yan na ang tulong ko sa'yo. Sinasabing malinaw, kulang yan. You don't really help until it hurts. So huwag tayong masanay sa pananampalataya sa bibig, dapat sa gawa. Doing good is commanded. Jesus says in Mark 12:31, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. The other one, of course, is love God. Love is a verb. It's not only a noun. Love is action, not an idea. And Jesus commands his people to love, which really means do good to others. Not to accuse, not to judge, not to oppress others with your religious formalities. Ang kailangan ginagawa mo sa kapwa, laging gawan siya ng mabuti. Hindi, paano ko kaya i-convert ang utak nito para ang doktrina niya sumunod sa doktrina ko? Kung gusto mo siyang gawa ng mabuti, gumawa ka ng mga practical na bagay na papagaan sa kanyang buhay, makakatulong sa kanya, makakaangat sa kanya sa hirap. And here, this is a command. So check your obedience to the main teaching and command of Jesus, and that is to love. Kadalasan nga sa pagsisiksik natin ang ating mga doktrina, sa pagpipilit nating i-convert ang kapwa sa ating pananaw, nagiging unkind pa tayo, nagiging unloving pa tayo, nasasaktan natin ang kanilang damdamin, nalalait natin sila, at kung hindi sila makinig sa atin, itinatakwil natin, ipinupuwera natin, ginagantihan natin, tinitikis. Kabaligtaran ng turo ni Jesus. So, to not love is to sin, because to love is commanded. And that is the law of Jesus. Sabi niya, this is the highest law. Love God and love others. So if you don't love, if you don't do good, you are breaking the highest law. Kahit sinusunod mo pa yung mga mumunting mga law ni Moses. Kung paano mo ginugupit ang iyong buhok, anong kinakain mo, anong hindi mo kinakain, anong kulay ang sinusuot mo, ilang beses ka nagdadasal, anong version ng Bible ang hawak mo. Kung napaka-obedient mo sa mga yon, pero wala kang ginagawang mabuti sa kapwa, bale wala. Doing good is exemplified by the Lord Jesus Himself. Yan ang talagang ipinamuhay at ibinigay na halimbawa sa atin ng Panginoong Jesus. Gumawa lagi ng mabuti. Acts 10:38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and He went around doing good because God was with Him. So if God is with you, you will do good. If you're not doing good, you know the story. God is not with you. Because if God is with you, you will do good. He went around not converting people, but doing good. He went around not criticizing everybody. You're a sinner, you're a sinner, you're a sinner. But doing good to the sinner, to the point that he was called a friend of tax collectors and sinners. A friend of the weak, the outcast. Siya ang kinaibigan niya, yung mga etchapuera, yung mga nilalait, nililibak, iniinsulto. Yun ang kanyang kinaibigan, kasi yung mga yun ang higit na nangangailangan ng kalinga, ng pag-ibig, ng pagtanggap. Doing good is the best sermon. The best preachers don't even have to open their mouths. They just do good. Doing good is high religion. Transcendent of sectarianism, of congregationalism. Walang sekta, walang kongregasyon, walang religious label ang paggawa ng mabuti. Follow the example of Jesus, not of any other religious personality who excel in talking but not in doing. Doing good is also commanded by Jesus. We should emphasize that. Ang utos niya sa kanyang mga alagad, Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead to life, heal people who have leprosy, and force out demons. Lahat ng magagawa mo para pagalingin, pagaanin ang nararamdaman ng may sakit. At sila nung araw talagang puspos ng Espiritu Santo, pati physical dead nabubuhay. At sa atin ngayon,
Maraming spiritually dead, emotionally dead. Buhayin mo ang loob. Tanggapin mo sila, mahalin, bigyan ng pag-asa, alalayan. You're also raising the dead. Because physical death is not the only death known to man. May mga physically alive but emotionally dead, spiritually dead, walang pag-asa. Para mga tinatawag na zombie. May katawan, walang kaluluwa. Yun, nabubuhay yun kung pinupuntahan, ginagawa ng mabuti, inaalo sa kanilang mga kalungkutan, ginagabayan sa kanilang mga pagkalito, at tinutulungan sa kanilang mga pangangailangan. You raise the dead back to life. And you force out demons, either literally or by helping people get rid of the demons in their minds. Matanggal ang kanilang mga fears, ang kanilang mga phobia, ang kanilang depression, ang kanilang mga suicidal tendencies. You can drive out those demons with only one drug, and that is love. Attention, touch, acceptance. Pag ginawa natin sa mga tao, sila ay nagkakaroon ng muling pagkabuhay. And doing good is also commended, not only commanded, but commended and rewarded. May gantimpala rin, hindi lang utos. Matthew 25:31-40. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila ay kanyang pagbubuko-buko rin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Hindi sinabi dito na iipunin ni Jesus ang mga tao sa kanyang harapan at tatanungin, "Anong doktrina mo sa baptism? Anong doktrina mo sa Lord's Supper? Anong doktrina mo sa tribulation? Anong doktrina mo sa ganito at sa ganon?" Ang sinabi lang, hahatiin niya ang lahat sa dalawang pangkat. Ani mo ay humahati ng mga kambing mula sa mga tupa. At sasabihin niya doon sa mga tupa, "Halika kayo, enjoyin ninyo ang lahat-lahat ng gantimpala na inilaan sa inyo ng Ama sa Langit bago pa man nilikha ang daigdig. Dahil ginawan niyo ako ng mabuti." Kailan naman po namin kayo ginawa ng mabuti? Diyos naman kayo, hari naman kayo. Ano mang mabuting magagawa sa inyo? Ano bang pangangailangan ninyo para tulungan namin kayo? At sabi ng hari na si Jesus na nagsasalita, lahat ng ginawa niyo sa mga hamak, sa mga kawawa, sa mga gutom, sa mga mahihirap, sa mga naaapi, sa nagdurusa, bibilangin ko na ginawa nyo sa akin, therefore ako ang magbabayad sa inyo. Ang linaw naman. Tapos ang laging pinagtatalunan ng mga tao, religious doctrine. Tapos pag titignan mo yung buhay, walang gawang mabuti. Sayang. Isang malaking kabulagan. Isang malaking pandaraya ng kaaway, nalibangin ka sa relihiyon, tapos wala ka naman magandang gawa. Doing good also does you good. Aside from the reward in eternity that Jesus is talking about, doing good makes you feel good. Dahil tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin.
Pag gumagawa tayo ng mabuti, sumasaya tayo dahil sumasaya yung Diyos na nananahan sa atin. Pero pag gumagawa tayo ng masama, kahit pa nga sanay na tayong gumawa ng masama, inuusig pa rin tayo ng ating budhi. There's still a part of us that cries, that weeps, that dies whenever we do bad to others. Kahit gaano tayo kasanay, meron pa rin tayong budhi na umuusig sa atin pag gumagawa tayo ng mali. So pag gumagawa ka ng mali, lugi ka kasi inuusig ka ng sarili mong budhi at hindi mo na iwawag-wag yun kahit saan ka pumunta. Dala mo yun. Pero wagi ka pag gumawa ka ng mabuti dahil yung Diyos, yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa puso mo ay lumiligaya, natural kasama kang lumiligaya. Pag pinupuri mo ang Diyos, pagka siya ay tinataas mo, natataas ka rin kasi nananahan sa iyo yung Diyos. Alam naman tumaas siya, maiwan ka. Siyempre kasama ka. Kaya nakakabuti sa atin ang paggawa ng mabuti. Bukod sa nakakabuti sa kapwa. Meanwhile, not doing good will be punished. Dalawa ang mukha niyan. Merong ibibigay na gantimpala at meron din namang parusa ang hindi paggawa ng mabuti. Matthew 25:41 to 45 sa pagpapatuloy. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanya mga kampon. Sapagat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matutuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo tinulungan? Bakit naman po namin gagawin sa inyo yun? Siyempre, Diyos kayo. Kung nakita namin nangyari yan, lahat gagawin namin para pumapel, para magpakabait sa inyo. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang isa sa mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. So hindi na naman sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa impyerno ang mga ganito ang relihiyon, ganito ang sekta, ganito ang ganon, ganon ang ganyan. Yung mga maraming naging relasyon, ipapadala ko sa impyerno ang mga ganito. Yung mga sobrang nag-enjoy, may mga bisyo. Hindi naman yun Sabi, ipapadala ko sa impyerno ang lahat ng hindi gumawa ng mabuti sa kapwa na dapat gumawa. Ang linaw ng turo, bakit pinapagulo? Yun ang tunay na hahati sa tao sa paghuhukom kung gumawa ka ba ng mabuti o hindi. At lalo na kung gumawa ka pa ng masama. Pakalinaw-linawin natin sa utak natin itong mga napakasimpleng katuroan para hindi tayo nabibighani na magpalito sa maraming mga bagay at malimot natin yung mga talagang tunay na mahalaga. Hindi yung religious label, hindi yung sobrang busisi ng religious doctrine, yung paggawa ng mabuti at walang nakakalito doon. Hindi mo kailangang mag-Bible school para magawa yon. Hindi mo kailangan ng napakataas na pagsasanay para magawa yon. Susundin mo lang ang likas na kabutihan na itinanim sa iyo sa puso ng Diyos. At hindi mo naman susundin ang likas na kasamaan na itinatanim ni Satanas sa iyong puso. Pipili ka lang lagi kung gagawa ka ng mabuti o ng hindi mabuti. At hindi yon mahirap pagpilian. Earthly life is short, but it's long enough to do much good. So do good instead of none good or nothing. And of course, very importantly, do good instead of bad. Choose to do good. Meron kayong kaharap, gusto niya na talagang bugbugin, nakakainis. Choose to do good. Merong taong napakahirap mahalin, ang sarap kamuhian. Choose to do good. May gumagawa sa inyo ng masama, ang sarap gantihan. Choose to do good. Yun ang ibig sabihin na maging anak ng Diyos. At lahat ng yan nakasulat.
bubuksan ng aklat, re-reviewin ang lahat. At ngayon, with knowledge of computers, alam natin na posible talaga nangyari yon. Kalista lahat. 2 Corinthians 5:10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for us, for the things done while in the body, whether good or bad." In the Contemporary English Version says, "After all, Christ will judge each of us for the good or the bad that we do while living in these bodies." Napakahalaga. Susukatin ka sa ginawa mong tama o mali, mabuti o masama. Daig ng gumagawa ng mabuti ang theologian at preacher na walang mabuting gawa. Do good to others and do not forget to do good to yourself. Kasama ka sa mahal ng Diyos, hindi lang yung iba. So hindi ko mo nagsasakripisyo ka para sa iba ay namamatay na yung sarili mo. No, dapat nagtitira ka sa sarili. Ang sabi ni Jesus, love others as you love yourself. Love others in the same way you love yourself. Hindi niya sinabing love others and don't love yourself. Sabi niya, mahal mo ang sarili mo, natural. Nilikha ka ng Diyos, itinanim niya sa puso mo ang pagmamahal sa sarili mo para hindi mo patayin ang sarili mo, kundi para buhayin mo ang sarili mo. So, hindi masamang mahalin ang sarili. Pero sabi, huwag sarili lang. Mahalin mo rin ang iba kung gaano mo kamahal ang sarili mo. At masama namang mahalin mo ang iba tapos hindi mo mahal ang sarili mo. Dapat pareho. Importante yan. Mark 12:31, the second most important commandment says, love others as much as you love yourself. Ang tunay na maka-Diyos, minamahal din ang sarili. Hindi yung sobrang pagtitiis. Hindi ikinalulugod ng Diyos pag nagdurusa ka ng hindi naman kailangan. Kung meron kang pagdurusa, yun ang dahil may nawala sa iyong kaputol at ibinigay mo sa iba. Pero yung lahat-lahat ibinigay mo, namatay ka sa gutom, hindi nakakalugod sa Diyos yun. Kailangan nagtitira sa sarili. Love, take care of, and do good to yourself. To your physical, mental, and emotional health. Pagsamba rin sa Diyos, pagpupuri, pasalamat, na alagaan ang sarili. So eat properly and well. Correct nutrition is great doctrine. Meron ang galing-galing sa doktrina. Pinag-aawayan, binabakbakan kung paano babalik si Jesus, kung kailan, kung ano ang tamang ganito, kainin sa Lord's Supper, bla bla bla. Tapos kung makakain ng mga pagkain nakakalason sa katawan ay wagas. Binabali, wala mo yung doktrina. Kailangan ina-apply sa sarili. Tama dapat, nagpapahinga. Ang pahinga, iniutos ng Diyos. Tapos, sobra ka nagtatrabaho kahit para sa church, wala ka ng pahinga, napudpud ka na. Sa palagay mo, natutuwa ang Diyos, hindi naman siya sadista. Kung minsan, yung team leader mo lang sa church ang natutuwa, pero hindi ang Diyos. Gusto ng Diyos, nagpapahinga ka rin. Siya nga, nagpapahinga. Work, but don't forget to rest well. It's part of good religion. Be and stay as happy as possible. Dapat pinapasaya natin sarili. Itinataboy ang lungkot at lumilikha ng kasiyahan. Kasi pag mas masaya ka, mas mabait ka. Pag mas mabait ka, mas mapagbigay ka, edi maraming nakikinabang kung masaya ka. Kung hindi ka masaya, syempre bugnutin ka. Paano ka magagawa ng mabuti sa kapwa? So sabi mo, papasayahin ko ang sarili ko. Una, para mag-enjoy ako. Second, kasi pag masaya ako, mas mabait ako. Mas generous ako. Therefore, mas mapaglilingkuran ang kapwa. But you cannot give what you do not have. So if you are not happy, how can you make others happy? Proverbs 17:22. If you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. Hindi ka pwedeng laging happy. Natural, may mga reason na nagpapalungkot. But you can always be cheerful. Pwedeng kahit malungkot ang sitwasyon, masaya ang approach mo. Yung pinapasaya mo, kahit malungkot. Hindi malungkot na nga, dadagdagan mo pa ng lungkot lalo, sumobrang lungkot na. Kailangan pag may lungkot, itinataboy.
Ecclesiastes 11:10, rid yourself of all worry and pain. Itaboy ang mga alalahanin. Itaboy ang mga nagpapahirap ng loob, nagpapasikip ng dibdib. Gawin ang dapat gawin para agad-agad ay malunasan yan at huwag nang balik-balikan, huwag nang i-entertain ang mga kalungkutan. Consciously minimize pain. Consistently minimize pain in your life. One, for you to enjoy life, and two, for others to enjoy you. Because when you are in pain, people don't enjoy you. Kaya ministry din natin sa ating kapwa na palusugin ang ating sarili. Halimbawa, hindi nyo mahal ang inyong sarili. Hindi nyo inaalagaan ang inyong sarili. Hindi kayo kumakain ng tama. Ayaw nyo tumigil sa mga bisyong sumisira sa katawan. Hindi kayo nagpapahinga, ginagasgas nyo ang inyong sarili, kung ano man na yun. Halimbawa, ganun ang ginagawa nyo sa sarili nyo. Pero nag-iisa ba kayo sa mundo? Hindi kayo kumakain ng mabuti. Nung nagka-ulcer kayo, kailangan nyong gamutin. Sino ang taya? Sino magbabayad? Nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, asawa nyo, anak nyo. Di ba meron ding magbabayad? So, wala akong pakialam sa buhay. Kakain ako ng lahat ng gusto ko. Lahat ng nakaka-cancer, lahat ng nakaka-ulcer, lahat ng mga nakakaganon. O ngayon, pag may cancer kayo, sino magpapagamot sa inyo? Kayo ba? Di ba yung mga taong responsable na nasa paligid nyo? Kung mahal nyo ang mga tao sa paligid, kung tayo yung mga responsableng tao, palulusugin nyo ang inyong sarili dahil pag nagkasakit kayo, sila makakagastos. At kung sakasakaling bigla kayong namatay, sila ang magpapalibing sa inyo. Wala kayong pwedeng gawin na pagsira sa sarili na hindi madadamay ang kapwa. Kaya kung responsable kang tao, pinalulusog mo ang sarili mo. Tatay ka, may mga anak kang papalakihin, pag-aaralin. Magtanggal ka ng mga bisyo, palusugin mo ang sarili mo kasi pag nabaldado ka, hindi mo mapag-aaral ang mga anak mo, hindi mo sila mapapakain. At kung ipapagamot ka pa sila ngayon ang gagastos. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya tinuturo ni Jesus, mahalin mo ang sarili mo. Kasi pag hindi mo minahal ang sarili mo, mauobliga yung mga nasa paligid mo na sila ang magmahal sa'yo. Sila ang mag-aalaga sa'yo. Sila ang gagastos para sa'yo. Kasi hindi mo inaalagaan ang sarili mo. At ang daming ganong tao. Ilulublob ang sarili sa bisyo, ilulublob ang sarili sa pagsira ng katawan, at pag nagkasakit, iba ang taya. Siyempre, dahil wala silang pera. Kaya yung mga pamilya natin, kawawa yung mga responsible, yung mga productive, na oobliga sila na buhatin yung mga natutumba, na sana kung nag-aalaga lang ng sarili, di naman matutumba. Liban na lang siyempre kung talagang ginawa mo na ang mabuti, lahat, natumba ka pa rin, talaga magtutulungan tayo. Ganun talaga ang pamilya, ganun ang magkakaibigan, ganun ang magkakapatid. Pero iba namang usapan kung kaya ka natumba kasi tinutumba mo yung sarili mo. Philippians 4:6-7. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand, and this peace will control the way you think and feel. So kailangan daw, inaalis natin yung pag-aalala. After you have done what is practical, so that you could minimize your worry, after you have planted so that you will harvest, after you have become careful so that you will not get into all kinds of trouble, be at peace. Hindi naman peace agad na wala ka pang ginawa. Pero pag nagawa mo na lahat ng kaya mong gawin, ipasa Diyos mo na yung bunga nun at manahimik ka, magkaroon ka ng kapayapaan. Kasi pag payapa ang isip ng tao, lumulusog ang kanyang katawan. Maraming sakit dahil yung tao troubled ang utak. Pag meron ka anxiety, meron ka mga worries, fears, negative emotions like anger, hatred, jealousy, envy, magkakasakit ka. Dahil napatunayan na ng siyensya na ang mga negative emotions nakakapagpahina ng naturalesa ng immune system natin. At ang lahat ng sakit ay nananaig pag mahina ang immune system. Kaya palakasin mo ang immune system mo, daig mo pang uminom ng isang bodegang gamot. Kasi malalabanan niya ang mga sumusubok na mga sumakop sa iyong katawan ng mga mikrobyo, mga sakit, kasi mataas ang immune system mo at mahalaga, masaya ka.
Kaya ministry sa kapwa na pasayahin sila at pasayahin ang ating mga sarili. At ganoon na rin ang pag-aalaga ng katawan natin. Dapat alagaan natin yung mas malaki nating katawan, ang ating daigdig. Do good for God's creation, for the environment. Kahit anong pagpapalusog mo sa sarili mo, kung ang nalalanghap mong hangin na hindi mo maiwasan ay polluted, madadamay ka pa rin. Pagka lahat na ng kinakain natin ay mga carcinogens, paano ka lulusog kahit anong pagsisikapan sa sarili mong gawin? Kaya mahalaga, kasama ng true spirituality, pag-aalaga sa kalikasan, paglilinis sa ating kapaligiran, pagtatanggal ng lason sa ating mga water systems, pagtatanim ng mga halaman, pagpaparami ng mga halaman at gubat, para hindi kung umulan, nag-landslide, natabunan ka na. Hindi ka pwedeng mag-alaga ng sarili na puwera ang kapaligiran kasi ikaw dito ka nakatira sa kapaligiran. Akala ng iba ang first commandment ay yung nasa Exodus 20? No. Nasa Genesis ang first commandment, Genesis 2:15. The Lord God put the man in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. The first commandment of God is take care of the environment. Take care of creation. Take care of the planet and all the living things in it. So kailangan involve ang mga tunay na anak ng Diyos sa environmental issues and advocacies. We have only one planet. This one. Isipin mo na ang lahat ng katauhan, lahat ng tao nakasakay sa isang barko lang. Isang barko, kaisa-isang barko sa gitna ng napakalawak at malalim na dagat. Tapos yung mga nakatira doon sa barko na yon, binubutas nila yung barko, sinusunog nila, winawasak nila, binubulok nila. Di sila rin yung lulubog pag nawala yung barko. And that is our planet. This is our only home under heaven, in this side of life. When you destroy the environment, you are destroying yourself. Kasama sa tunay na preach very well. Let's say you're gifted even with fantastic gifts like tongues, like healing, like all of these things that many people run after. If you are such a suave speaker and you can move mountains with your faith and inspire so many people because of your perseverance and hard work, or if you give a lot to the poor, to the needy, to the sick, but if you are not loving, you will only destroy the people that believe in you. Why? Because the more gifted you are, the more people will believe in you. And then what will you do about them? What will you do to them? What will you do with them if your motivation is not love? Nakita po natin ang mga gifted people in history. Hitler, very gifted na orator. He plunged Germany and nearly half of humanity into destruction. Yung mga taong mahuhusay, magagaling, ang tatalino, nakakaimbento sila ng mga weapons of mass destruction. Inaano nila yung talino nila if there's no love. Yung mga magagaling na gumagawa ng mga scam, yung mga pyramid na mga kung ano-ano na yan, magagaling, gifted. Pero nakikita nyo, pag ang tao magaling, tapos walang love sa kapwa, nagagamit niya yung galing niya para isurrender niya kay Satan, para siya mang-oppress, mang-api, mandaya, mang-kawawa. Kagandahan, mat kaya ganda-ganda mo kung wala kang love for other people, what will you do? You will make everyone desire after you, and you have no intention naman to be available, so you make people suffer. Kaya mga sobrang gaganda, tapos sobrang pang mapang-akit ang mga itsura, pinagdurusan nyo ang buong sanlibutan dahil napapatingin sa inyo at umaasam-asam, wala na mga asahan. Kaya yung giftedness na walang kasamang love, nagiging tool lamang ni Satan. Kaya sabi ni Paul, without love, everything is nothing. All of this will become nothing. So we Christian workers, we Christian people, we who serve the Lord, love should be the origin, the journey, and the destination of everything we do. What do we mean? Ang motivation natin sa lahat ng ginagawa natin, love dapat. Yun pinag-uumpisahan ng lahat. Bakit nyo gusto maging magaling na teacher? Hindi para pasikatin ang sarili, hindi para pahangain ang mga tao, kundi para lalong ihain sa mga tao ang delicious Word of God. Bakit gusto mo magkaroon ng magandang center, magandang worship place? Because you love people and you want them to be comfortable. Bakit ka naghahain ng masarap? Because you love people and you want them to really be eating good food. Pagka po kasi meron tayong ginagawang maayos, inaayos natin ating sarili, inaayos natin ating bahay, nagpapakain tayo, naghahanda tayo, pwedeng dalawa ang rason eh.
Isa, pwedeng you want to impress. Walang kwenta yun, you want to impress. Gandahan natin ang bahay natin para ma-impress sila. Damihan natin ang handa para wala silang masabi. Talagang tayo ang pinaka-the most test para maka-impress. Iba naman yung gumagawa po tayo ng mabuti to please. Gandahan natin ang ayos para ma-please ang mga darating. Makapagpahinga ang mga pagod nilang puso. Sarapan natin ang pagkain para masiyahan sila. Hindi para humanga sila at mainggit sa atin at hindi nila kayang talunin ang mga ginagawa natin. The motivation is everything. And if we love is the origin of what we do. May kasunod po na automatic result yon, excellence. Iba kasi yung ginawa out of love eh. May extra work, may extra care. Every best thing you can put into the work, you will. So, love is the origin of all good things. Lagi natin chinecheck ang ating sarili. Why do I want to sing in the choir? Why do I want to dance in the worship team? Why do I want to be a pastor? Why do I want to be a deaconess? Why do I want to be this and to be that? Is it because I love God and I love God's people and I like to serve? O tutungtungan ko yung ministry na yun para itaas ang aking sarili, para naman ako maging in, para meron ako mapasok na parang circle na gusto kong pasukin? Everything we do, the origin should be love. At ano pa? The journey should be in love and loving. Loving nga ang ating intention, pero yun namang methodology natin is very unloving, baliwala rin. O gusto nating maging malinis ang banyo para ma-please ang mga tao, pero sobrang higpit na natin sa mga tao, hindi na nila magamit, nakalak para hindi dumumi. Hindi na loving yung journey. Hindi na loving yung methodology. Principal ka ng Sunday school, principal ka ng isang educational department, gusto mo excellent ng teaching, so hinahagupit mo na ang mga teacher mo, nangangalumata na sila, lagi mo pinapagalitan na lang, wala nang love, para na lamang isang malaking show ito to impress other people. What's the point? The journey must be love. Alam niyo po, pagka ine-enjoy natin yung journey, kahit hindi tayo makarating sa destination, masaya na rin. Nagbabiyahe kayo, pupunta kayong Tarlac, pero ang saya-saya ng biyahe, hanggang Pampanga lang, hindi na pwede, babalik na kayo, okay lang, uwian na, total masaya din naman tayo. Pero kung hindi kayo masaya sa biyahe, wala kayong minute kundi makarating sa Tarlac, pag hindi kayo nakarating doon, bigong-bigo kayo. Life is not a destination. Life is the journey. So kailangan yung ginagawa natin, mataas man yung goal natin, pero hindi lang tayo goal-oriented. Naka-oriented yung ating atensyon sa how we get to that goal. Is it also loving? Is it also enjoyable? Is it also uplifting? Important yun, hindi lang tayo goal-driven to the point na kahit anong mangyari, magkamatayan na basta ma-reach yung goal. No. Because love should be the journey also. And of course, if love is the origin and love is the journey, then love will definitely be the destination. Doon ang uwi. In other words, if I'm loving and I have a ministry, it is out of love for God that I do it and love for my fellow men, and I do it in a loving way. Definitely, everyone I touch, everyone I serve will know and feel and see and hear that love, and they will be transformed by that love, and they will also be loving. In other words, yung love na yun lumilipat. Daig pa nun ng SARS sa pagiging communicable. Dahil nakakahawa ang pag-ibig. Nakakahawa rin ang hatred. Kaya it depends on what kind of climate we create. Kung anong itinanim, siyang aanihin. What are the many facets of that love that 1 Corinthians talks about? 1 Corinthians 13:4-7 gives us insight into the many facets of godly love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So ano po ang nakita natin sa mga verses na yan? That love is patient. Are you patient? Sinabi natin, tayo po mga workers, we begin with love, we do it in love, and the end is love. So, love though is patient. And we are not only patient with those that we minister to, more importantly, we are patient with our fellow ministers. Pagka kasi nagtatrabaho po ang mga tao, it is so easy to have conflicts. Kaya pinapansin nyo kahit sa mga churches, it is so easy to love the crowds.
But why is it more difficult to love this fellow worker? Kasi yung crowds hindi nyo katrabaho eh. Recipient lang sila ng ginagawa natin. Pero yung katrabaho mo, mas madalas mong kasama, mas maraming possibility na magkaroon ng conflict. Kaya sabi, love is patient. Love is kind. Ano kaya mga unkindnesses ang nagagawa natin toward each other just because we are goal-driven? Are we becoming unkind to each other? Love is not boastful. Love does not boast. Love is not proud. So wala dapat lugar yung pride. Na mukha yatang nasasapawan niya ako, na-overtake niya ako, teka, mas matagal na ako dito, teka, mas marami kong pinag-aralan, teka, nag-Bible school ako, siya hindi. Yung pride mo lalabas. Love is not proud or rude. Wala dapat rudeness. And it is so easy for fellow workers to be rude to one another pagka hindi binantayan. And love is not self-seeking. Hindi self-promoting. Hindi ipopromote ko ang sarili ko, ba't ikaw lang napopromote? Kailangan sikat din ako, ba't ikaw sikat? You know, love is not self-seeking. And love keeps no record of wrongs. We learn from our mistakes, but we keep no record of wrongs. That when you look at a person, ang nakikita natin listahan ng mga pagkakamali niya, how can you be loving if you will keep a record of wrongs? But we keep a record of good deeds that these people do. Hindi po natin sinusukat ang isa at isa sa level ng kanyang ginagawa ngayon. Sinusukat niyo siya sa lalim ng pinaghugutan sa kanya ng Panginoon at kung paano siya nakarating sa level na ito ngayon. That is what we celebrate. Kasi kumisan, konting-konti lang yung accomplishment ng kapatid mo, pero naman pala, pinaghugutan pusali, kay lalim-lalim. So, yun lang nakaangat siya sa ibabaw ng lupa kahit kapraso is already a great accomplishment to celebrate. Tinitingnan po natin yan. And love does not delight in evil. We do not delight in evil ways. We do not delight in evil lifestyles that our fellow workers might be into. So what do? We pray for them, we counsel, we love. We earn the right to be heard. You don't walk into people's lives and try to arrange their lives like furniture. You earn the right to be heard. And love rejoices with the truth. Yung truth. O nalampasan niya ako, pero ang truth naman talaga, mas masipag naman talaga siya mas maraming gifts, mas mahusay, mas sanay. So, I rejoice, because that is the truth. But many people are not always ready to face the truth, especially when the truth reveals something about them that is not so flattering. So, natutuwa tayo pag umaasenso yung iba dahil talaga naman, mas masipag naman yan hindi magkakaroon ka ng envy, magkakaroon ka ng inggit. And love always protects. You know, fellow workers with the Lord, we protect one another. You don't permit people to talk against your fellow workers behind their backs. Much less, you do not participate. And much, much less, you do not instigate and begin such a talk. Dapat ang covenant ng mga workers of the Lord is that I will not permit people to talk against you behind your back in my presence. Dapat ganon. Because love always protects. You protect the dignity, you protect the person, you protect the safety, you protect the honor of a person. Especially your brother and sister in the Lord, and more especially your co-worker. Love always trusts. Nagtitiwala tayo. Hindi ang initial reaction huwag magtiwala. Dapat tayo among ourselves nagtitiwala. Nagpe-pray, humihingi tayo ng discernment para malaman natin kung dinadaya tayo, papunta ba tayo sa mali. But the impulse dapat ng mga kapwa manggagawa sa Panginoon is to trust. Pagka merong choir leader, tinanggal ka doon sa kanta, may ibang ipinalit, trust that it is the best decision. Hindi isipin mo agad, pinsang kasi yun, kamag-anak kasi kaibigan. Isipin mo, baka talaga yun ang makakabuti. Trust. Especially church leaders. When church leaders make decisions, we trust. Dahil wala naman siguro church leader nagigising sa isang umaga at sasabihin, ano kaya mga mali ang gagawin ko ngayon para ipahamak ang church? Kumisan may human error, but we have to trust. Because of the delicateness sometimes of the human interreactions and interrelations, many policies and many decisions are not always explained to the people because further explanation will only mess up the situation. But you trust. You trust in the goodwill, you trust in the love of your fellow workers for the Lord and for the church, that whenever we make decisions, it is for the best interest and in the best interest of the church. Hindi ang initial reaction agad natin na magtampo, magalit, mag-isip, magduda. Trust. And love always hopes. And love always
perseveres. Pagka po inanalyze natin to, mas-test natin ating sarili, am I a loving Christian? Am I a loving co-worker? Because if there's no love, everything we do means nothing. Maybe sometimes it seems to mean something to people who don't see through our hearts. But we cannot deceive God. It is God who is our judge. It is God who will punish or reward. And if what we do is nothing to God, read my lips, what we do is not done in love, in a loving way, then what's the point in doing anything at all? What about the endurance of love? Does love endure? Yes, it does. 1 Corinthians 13, 8 to 13. Love never fails. Never. Love never fails. Can we absorb what that sentence means? Love never fails. It means love always succeeds. If your motive is loving, if your way is loving, if your goal is to love, you will never fail. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. But then we shall see face to face. Now I know in part. Then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So love never fails. So pag meron tayong mga failures, itatanong natin, did it originate in love? Is my motivation love? Is the reason for doing it love? Did I begin with love and in love? And then you ask yourself, did I do it in a loving way? Love for God and love for my fellow men. Is my goal to love and to turn these people into recipients of love and therefore later on to be channels of love to other people? Because if there is failure, then there was no love. Because love never fails. And you know why love never fails? Because love perseveres. Sabi nga Kaya kahit na-discourage ka, hindi nagtagumpay agad, sige ka pa, kasi love yung motivation mo, hindi ka nag-give up agad. Para mga magulang, you don't give up on your children. Because you love them so much. Sometimes people give up on their spouses, give up on their brothers and sisters and friends. But where will you see parents who give up on their children? Love. Dahil may love eh. Love never fails. Gifts will end. Prophecies, tongues, knowledge. But love will be forever. And love is the sign and the fruit of maturity. Yung mga sinasabing, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Ibig sabihin lang, when I was childish in the faith, I was not loving. I was always wanting to be loved, to be understood, to be accommodated, but I was not understanding, I was not loving, I was not accommodating anybody. But Paul says, when I have become a man, I give up childish ways. Now that I am mature in spirit, I am mature in the Lord, and I am loving. So nalalaman din po natin yung level of maturity natin sa degree ng ating love. May event, makakapayag ba kung iba yung makakuha ng credit? O okay lang, basta matuloy yung event at mag-glorify si Lord, ma-feed ang mga tao, who cares? Then I am loving, then I am mature. Pero pag lagi kong gusto ako yung bida, ako yung sikat, ako yung makaagaw ng eksena dito, then I am not loving. I am a lover of self. And sabi ni Paul, that is child stuff. Pambata. Niya, grow up. Kailangan, giving mode ka na kasi mature ka na eh. Faith is very great because faith can move mountains. Hope is great because it can see you through the darkest of nights. But the Bible says love is greater than faith and hope. People who love are great because love is the greatest. So what we do should originate in love. What we do should be done in love. Hindi pag may nag-o-oppose sa inyo ng konti, ang gusto nyo na agad patalsikin.
Elder ka, deacon ka, meron kang isang medyo difficult person to deal with, ang gusto mo na agad, alisin siya, mabura siya sa mapa, dahil ang tingin mo sa kanya sa gabal. Pagka po kayo elder, deacon, director, manager, whatever, pastor, principal, may mga mahirap na katrabaho, may mahirap na mga taong nandun na makasama, mission field yon. It is sent. They are sent by God to us to be loved. Kasi kadalasan, kaya lang sila ganon, kulang lang yan sa pansin. Kulang lang sa love. Tapos ikaw naman gusto mong eliminatein agad. Meron ako isang deaconess, lagi na lang nagreklamo, tanggalin nyo naman pastor, ilipat nyo sa ibang daughter church. Nasaan yung love mo? Ibig sabihin, lahat ng taong hindi mo gusto mo tanggalin at tanggalin sa operasyon. Hindi ka loving, hindi ka dapat maging leader. Dahil kung tatanggalin nyo lahat ng mga taong nakakakonsume, walang matitira, kayo unang-unang mawawala eh. Dahil lahat naman tayo nakakakonsume. Tanungin nyo nga sa katabi nyo, am I lovable? Huwag kayong magsisinungaling. Lovable ba talaga? Sabi mo, with the love of the Lord, I can love you. Hindi dapat ini-eliminate yung mga taong mga mahihirap kasama kasi mission field natin yun eh. Kaya nga inilalagay ni Lord sa ating poder para maibig, matutunan, matrain, para later on nakikita natin yung changes sa kanila. Dahil kung ang gusto niya lang kasama lagi, yung magaan kasama, yung madaling kasama, yung masarap kasama, bakit pa may church? Salt nga tayo and light of the world. Ang hinahanap natin yung madilim, yung matabang, yung nabubulok para pakinabangan yung salt and light. So look at your co-workers and look at people around you from a new perspective. The more difficult the person, you say, wow, siguradong grabing grace ang ibibigay sa akin ni Lord kasi nilagyan ako ng ganitong kasama. And then I will mature. Then I will be loving. Because you know, people need love, especially when they don't deserve it. Have you ever considered that people need love, especially when they don't deserve it? So what we do should originate, be done in, and result in love. In other words, our audience gets loved. By audience, I mean everybody who hears us and sees us. Co-worker or the people who are the object of our ministry should get loved. And then when they get loved, they become loving. Yung mga taong hirap kasundo, hindi lang kasi siguro minahal ng tatay, ng nanay, ng lola, kaya mga ganyan. Kaya dapat, let's make up for what humanity owes them, so let's love them. And they'll be changed. Especially Filipinos. There's one thing about Filipinos that very observant anthropologists and sociologists and psychologists notice. Filipinos remember feelings. More than they remember thoughts, more than they remember ideas, they remember feelings. Think of the people that you like. It's all about them making you feel good. And think of the people you don't like. It's all about them making you feel bad. Kahit pa sila mayaman, magaling, matalino, maganda, kung inisnab ka, ayaw mo. Kung di ka pinahalagahan, hindi ka binagyan ng importansya, ayaw mo. Kahit ang dami niyang accomplishment, mas gusto pa natin yung wala accomplishment kasi they make us feel good. Filipinos remember feelings. Kaya napakahalaga, when we deal with people, itatanong natin sa sarili natin, what feelings am I inspiring them to have? What feelings about me will they remember? Was it a pleasant or an unpleasant feeling? Kaya po, ang maganda mag-review. Ang salita ng Diyos, kung tutuusin natin, ay napakabuti para sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Spiritual, personal, emotional, social life natin. Reviewin niyo po ang inyong buong nakaraan. Ang mga tao ba na nakasalamuhan na natin, nakatrabaho, nakasama sa project, nakasama sa isang maliit na space, in other words, we had to share time and space and work together and be together, sila ba ay nananatiling maging kaibigan nating matalik o napapansin nyo, naglayo ang lahat? Ang mga tao ba na nakakatrabaho natin, naaalala tayo pag birthday natin at pinupuntahan tayo ng kusa? Ang mga taong nakasama na natin, meron ba silang desire na makasama tayong muli? Kasi mapapansin nyo yon. Pagka may mga retreat kung saan kang room, yung gusto ng iba, doon din sila mag-room.
Pagka kumakain ka sa isang mesa, napupuno na yung mesa na yun, maraming tumatabi agad sa'yo o nag-iiwasan ba? Pagka po na-review natin yan mga kapatid, then malalaman natin if we have planted pleasant or unpleasant feelings in people. Madali namang malaman kasi po may mga cause and effect. May mga tao ang hirap-hirap kasama. Ang liit-liit na bagay aawayin yung kasama. Ang liit-liit na bagay gagawa ng gulo. Hindi mo pagbigyan na lang. Ang tanong, pag may project ba uli, gusto ka ba niyang makasama uli o ayaw na? Madaling malaman. Kasi yung pong tao na nagugustuhan ng kapwa because we make them feel good, padami ng padami ang gustong lumapit sa inyo. Pero kung napapansin nyo, paunti yata ng paunti. Pawala ng pawala ang mga tao sa mundo ko. Palakas ng palakas ang possibility na mag-isa ako. Siguro we are not making people feel good. We are not giving them beautiful feelings, but maybe ugly feelings. So it's good to review. Reviewin natin. Ang salita ng Diyos, hindi lang para sa spiritualidad, para sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Because God wants us to be fruitful, to be happy. And for us to be fruitful and happy, we need people around us. In order to succeed in anything we do, we need help. And people help only those that they like to help. People help those that they like. People help the likable. People help the lovable. People help the loving. So dapat nakikita po natin yun. We are surrounded by so many stories of people. Tumanda na lang at lahat. Kapatid na lang at kapatid, kagalit pa. Nangangamatay na nga't matatanda na't nangauubos na, nagkakagalit pa. Ang mga pinsan kagalit. Ang mga manugang kagalit. Ilagay mo sa isang committee, magkakagalit. Bigyan mo ng isang grupo, matutunaw, mawawala lahat yung tao doon. So dapat mag-review na tayo sa sarili. Teka, ako ba yung mali? Alangan naman, ang buong planeta mali, ako lang yung tama. Pagka meron kayong nakapagtalo at isang mali siya, siguro maniwala kayo, mali siya, tama ako. Next week, may naroon naman kayong nakatalo, mali siya, tama ako. Pero kung 5 buwan yan ang nangyayari na, puro sila mali, mag-isip-isip kayo, baka kayo na yung mali. Ang nakakalungkot sa mga taong mali, wala silang kaide-ideya na mali sila. So when you are very convinced that you are right, doubt your assessment. It's better to doubt. Because after testing, kung talagang right kayo, di okay, but at least you go through the test. Kasi hindi man lang kayo mag-iisip na baka nga ako mali kasi convinced kayong tama. Loving people are attractive people. Akala nyo ba nadadaan sa cosmetics yung pagiging attractive? Sa biglang tingin. Yes, initial attraction. Mabango ka, magandang itsura mo, may initial attraction. Pero kung nakasama ka na, kapag overnight na yung grupo, nakasama ka isang gabi, pag-uusapan ka na ng bayan bukas, wala nang may gustong sumama sa'yo. Because real attractiveness is in the heart. And I tell you, loving people are attractive. You know why? Because love never fails. To be loving. Hindi sinasabi natin na huwag kayo maging strict kung kayo ay mayroong posisyon. Huwag kayo mag-impose ng mga standards. Hindi ganon. Impose, be strict, kung gusto niyo maging strict, style niyo yon. Be goal-oriented, but be loving in the journey. Hindi ang mga tao para lamang mga tools na gagamitin mo para makakuha sila ng production. Hindi tayo mga komunista. Hindi tayo rin mga kapitalista na ang tingin lang sa tao, taga-produce. Yung mga tao are ends by themselves. Si Peter, nung inire-restore ni Lord sa ministry, tinanong niya 3 tanong. Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Tend my flock. Peter, do you love me? The 3rd time, Peter said, Lord, you know everything. You know that I love you. And the Lord said, take care of my sheep. The same question yan. Tinatanong sa atin ni Lord. Do you love me? Sagot natin siyempre, Lord. Yes, kumakanta pa nga kami ng mahal na mahal kita, Panginoon. Hindi niyo ba nadidinig? Sasabihin ni Lord, take care of my sheep. Take care of my flock. Feed my sheep. Do that in love.
Bible study leader ka, galingan mong training. Galingan mong preparation. Do it in love. Because when your lesson is done well, they will not only know the lesson, they will love the learning experience, and therefore they will learn more, and probably they will even want to teach. Kung effective ang teacher, nagkakaroon ng desire yung mga tinuturuan niya na maging teacher din. Kasi ang taas-taas ng pagtingin niya sa teacher, gusto niya rin siyempre magkaroon ng ganung pagtingin sa kanya yung kapwa. Do we love God? Do we love the people? Then we should feed, and feed in love. Binibigyan mo nga ng pagkain, hinahagis mo ng pork chop. Ayan! Di ba may mga ganun magbigay? Bibigyan ka ng pang-enroll, binura-mura ka muna bago ka bigyan. Bibigyan ka nga, kutakot-takot naman ng mga dabog ang ginawa. Ipinagluto ka nga, binalibag na lahat. Bali, wala. Ang natira pang feeling sa'yo, nainis ka pa, imbes maging grateful. Because the way is not loving. So it is important to be loving. And you know, brothers and sisters, fellow workers in the Lord, we are to love one another first. Kailangan niyang katabi nyo na yan, nasa likod nyo, nasa harapan nyo. Mamahalin muna natin yan bago natin mamahal yung throngs and multitudes that the Lord gives us to serve. Siyempre yung mga sundalo, nagtutulungan muna, body-body, nagsusupport sa isa't isa yan bago sila sumalakay at bago nila gawin ang kanilang mission. There's got to be that affinity. Do you find anyone among us unlovable? It is possible, di ba? Do you find anyone among us repulsive? It is possible. But remember what we have said, people need love, especially when they don't deserve it. Because if people already deserve love, then they don't need it. You know why? Because a lot of people already love them because deserving sila. Pero tayo yung naghahanap ng isang tupang nawawala kahit yung siyam nandyan. So, ang dami mga lovable, hinahanap din natin yung unlovable. And we allow the love of Christ to flow in us and through us to that person so that that person may find love and himself or herself be loving later. Tayo yung mga doktor, mga nurses, mga technicians sa ospital ng Diyos, ang hanap-hanap natin, pasyente. Hindi tayo gym na ang hinahanap na natin ay yung mga well-toned at saka ang gagaling ng mga katawan. Tayo yung ospital. Ang hanap natin, ano? Pasyente. Yan ang hanap natin, pasyente. Hindi pag nakakakita kang pasyente, umiiwas ka, ay, ang lubha, ayoko sa kanya. Nakakita tayo ng member, ay, pasyente to, ang lubha, ito ang hinahanap ko. Diba? Nagba-Bible study leader ako, may pagkagulo-gulo, ito ang gusto ko. Kasi yung character niya, gusto ni Lord yan na mag-improve. Gagamitin ako ni Lord. May co-worker ako, ang kulit-kulit, ito ang hanap ko, pasyente. Because the church is a hospital. Siguro pag clear sa atin yon, malalaman natin yung role natin. Hindi ko tulad ng mga hospital na may sakit ka, tinatanggihan ka dahil ayaw po namin sa inyo may sakit kayo. Ba't pa siya naging hospital? We are a hospital. We like patients. And we have to love those patients. Because they don't deserve the love. And because they don't deserve it, therefore they need it. Yun yung love of Christ. Nang lagi nating hinahanap sa Panginoon, Lord, give me a father's heart. Give me a mother's heart. Give me your heart, O Lord. Kung heart lang naman natin ang masusunod siyempre ayaw natin ng pasyente. Pag may dumadating na makulit, iwasan na kayo lahat. Kahit sa church office, pag may dumadating na magulo, gustong pagsarhan. Ayan na magulo, isara ang opisina. Diba? Pero eto na ang pasyente. Parang ER, no? Pinagkakaguluhan ka dahil dumating ka, aayusin ka. It is important that we remember such basics. And then we have to pray for people. Pray for the unlovable. Pray for the difficult to love. Pray for the unattractive. Pray for the repulsive. Because when you do, miracles happen. The miracle can be 1, the person changes, or 2, the person doesn't change, but you change. Magkaroon din ng change. Nagkaroon din ng loving relationship. Fellow workers in the Lord, commit to love. Pray to love, to be loving. Think in love. In all the days of your life, act in love.
You know why? Because the God who saved us, who created us, the God whom we serve, is a God of love.